Sitaw, Ngayong weekend, walang sintonado sa kusinang to. Sa paligid-ligid Ang high notes, sasabayan natin ang high heat. Kasama ang dalawang kapuso super voices. Ito Ramadan na. For 1 month ako nagluluto. Jong Padaliday at Jessica Villarubin. Spicy. Oh, di na ako lamay diba ha? Spicy diba Bakit na naman ako? lamay? At dahil mula North Cotabato si Jong, isang halal dish ang bibigyan natin ng spotlight. At siguradong sa panlasa, hindi ito magfa-flat. At para kay Jessica na champion sa kantahan, champion din sa panlasang ipatitikim ko. Ang Cebuano favorite na nilarang na isda. At hindi rin magpapahuli ang host at aktres na si Patricia Tumulak dahil ibabahagi niya ang isang Ilonggo dish na pamana pa mula sa kanyang nanay. Approve! Oras ng magluto, magkwentuhan, at higit sa lahat, Tama! Go lang! magsalo-salo! Uy, Jong, andyan na sila oh. Uy! Hello mga ka-food explorers. So, habang naghihimay kami dito at hinihintay natin si Chef, kakantahan muna namin kayo ng Bahay Kubo. Okay. A 1, a 2, a 1, 2, 3. Bahay kubo, kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong. Oh, tapos reggae naman yun sa'yo. Sigarilyas at mani. Oh, sitaw, bataw, patanis, undot, patula, upot, kalabasa, at saka meron pa labanus-nus, Tasa! sibuyas, kamatis. Bawang at Ay! luya. Diba? Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ay, grabe naman! Grabe! Bilang chef singer pa din pala to. Hindi, may dala akong kutsilyo at maghihiwa tayo. And that's how you open farm to table. Di ba? Yes! Alright. Jong, balita ko, ikaw magluluto para sa amin ngayon, ha? Susubukan ko magluto. Susubukan. At Susubukan. makikita natin yung history Yes. na kinalakihan ni Jong. Jong. Kasi kwento niya sa atin na medyo na-expose din naman siya sa kusina, no? Na-expose dahil ako yung alalay ng aking lola. That's Wow. nice. Jong, bakit chicken pastil yung iluluto mo para sa amin ni Jessica? Pag sinasabing chicken pastel, naalala ko yung piniprepare ng lola namin pag kami ay pumapasok. So, madalas ito yung baon namin. So bago pa to naging trending na pagkain sa Quiapo, ito na yung madalas ninyong kainin sa bahay, madalas yung baon. sa Madalas school. na baon, yes. Madalas sa school, madalas mo makikita. Lalo pag doon sa amin sa North Cotabato. Yes. Kasi Muslim, nag-start to sa mga Muslim. Yes. Regions or parts Yes. ng country, di ba? Yes. I think pwede na tayo mag-start doon. Yes. Yung sibuyas mo, pre, anong balak mo dyan? Maliliit. Maliliit. Okay. Maliliit. Yun talagang pag kinain mo, hindi ka ano to? Uy. Paano? Hindi mo papansin na. Hindi mo mapapansin. Hindi ka pa pala namin pinagluluto dito, no? Hindi po. Actually, gusto ko nga yung parang ano ng mama ko, yung parang suman. Yun yung naging business ng mama ko. Ah, talaga? Suman. Pag mahal na araw, dun kami yung parang marami kaming orders sa mga kapitbahay or anything. Tapos doon na yung mga kapatid ko. Pag tapos na siya, doon na kami magro-roll. Andun na kami sa lamesa lahat. Ako talaga blessed ako na sumasama ako sa lola ko dati pag nagluluto. So natutuwa naman ako na may ganyan kayong memory kasi, again, syempre, nasa mundo tayo ng kusina ngayon. Yan kasi yung nagiging memorable sa bata eh. Opo. Yung mga ganyan na pinapasama ka sa mga gawaing bahay. Alright, so ang una natin gagawin ngayon is magpapainit tayo ng ating lulutuan. At mainit na siya? Mainit na siya. Oo. Pero At, before that, syempre, na-boil na rin natin yung ating chicken. Ah. Na-boil natin yung ating chicken liver Yes. and heart. At ito na nga umuusok ng ating lutuan, so ilalagay ko na rin ang oil. Madali masunog si bawang. Exactly. Kapag nasunog na siya, iba na, namamait. So, Diyan na uunahin tayo. ko si sibuyas. Ubusin ko na rin to. Wow! Yes. Ayan, medyo naamoy ko na yung aroma. At ilalagay ko na rin ang bawang.
ubusin na rin natin yan. Lalagyan ko na siya ng paminta. Go. So, paano to gagawin? I-gaganyan lang natin. Sige, I'll do it for you, brother. Okay. Thank you. Ayan, okay na po yan. Yes, okay na yan. So, kung naamoy nyo na rin. Naamoy. Ang Oo. Siyempre. paminta. At syempre, ilalagay ko na ang ating chicken. Shredded. Okay. Yes. Ayan na. Nice. Yun, oh. Ayan na yan, ilalagay na natin ang Toyo. toyo. Yes. Pero naglalagay talaga kayo ng atay? Yes, naglalagay ng Okay. atay. Pero minsan, most of the time, buo. Chicken liver is also packed with nutrients eh. Wow. Ayun, ilalagay ko na rin ng vinegar natin. Konti lang. Ilalagay ko na ang oyster sauce. Ako natatakam ako kasi ito yung mga pagkain na Juan na hindi mo hihindian. Niluto sa bahay, niluto ng Ilalagay ko nagmamahal na rin. sa'yo. Bisisira sa kwentuhan. Tampo. Para saan naman yung ketchup? Ketchup. First time ko makita tong ketchup Ang na... ketchup, chef, is para mapantay mo yung toyo, di ba? Minsan sobrang alat. Okay. Itong ketchup kasi, Magbe-bake? yung tamis. Okay. Pero depende kung gusto mo lagyan ng ketchup or asukal. So dalawa yung kumbaga malalasahan mo. May konting hint ng sweetness, kumbaga. Tama, chef. Kasi pag sobrang maraming toyo, dun talaga sobrang... Mahirap kasama yun, pre, pag may toyo. Mismo. Ayun Diba? lang. Mismo. Ano ba to? Ba't ka nagre-react? Ayan Kasi na. ako lang babae dito. Babae ba? Or ano ba to? Actually, ano lang to, mga 2 minutes lang 2 para minutes. sa akin. Yes. Ayan. Pero kailangan ko lang siyang igaganyan ng gaganyan kasi para hindi siya dumikit, para Yeah. hindi siya masunog. Marunong magluto? Marunong magluto, oo. So, kailangan ko Alam mo, lang... babalik ako dito. May recipe din ako. Okay. Abangan nyo yan. Abangan niyo yan. Yan, okay na to. Alright. Ay, galing! Nice one, brother. Thank you, thank you. Tay Lola, proud po kayo kay Jong. Ito po yung kanyang niluto Ang para sa pastil. amin. Ang Itsura pa lang, pamana kay legit. Lola. Oo. Ang ipapakita ko ngayon, yung pagbalot talaga, yung original talaga ng pagbalot. Alright. Okay. So, lalagyan muna natin yan ng konting Mantika. mantika. Oh. Ayan, para di dumikit. Ayan. My God. Yes. Ilalagay natin yung kanin. Yun. Ka-Food Explorers, kamusta? Ako po si Patricia Tumulak at ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang binigay sa aking recipe ng nanay ko na galing pa sa lola sa tuhod ko. O diba, ang tagal. Ito yung Nanay's Namit Kansi. Kaya halika na, demo natin kung paano nga ba to gagawin. Alright, isa-isahin natin yung mga ingredients. Meron tayong garlic, sibuyas, asin, beef cubes, maraming kamatis, peppercorn, tamarind, powder, tanglad, sili, at ito, pinakuluan na tong langka. Ang ginagamit na ng parte kasi ng karne is beef shanks. Okay, so una natin gagawin, pressure cooker muna natin to na mga 30 to 45 minutes. Kung wala naman, i-boil lang natin to mga 3 oras pakuluan natin para mas malambot ang karne. So una natin gagawin ay maggisa. Lagyan natin ng mantika. Simulan natin sa garlic, sibuyas, kamatis. After nyan, ito yung pinakuluan natin, 45 minutes para malambot na beef shank. Nanay ko po kasi lumaki sa lola kasi pumanaw na po yung nanay niya nung bata pa siya. So talagang yung lola talaga ang nag-alaga at nagturo ng recipe sa nanay ko. Ginisa na natin lahat, dagdagan na po natin ng tubig. Yan, tansyahin lang natin. Ang nanay ko kasi hindi nagsusukat, so ina-eyeball lang niya lahat ng ingredient. So lagay na rin natin ang beef cubes para mas talagang malasa ang karne. Yung tanglad, eto, ginanito ko na to kanina ha. Dinikdik na natin yan, lagay na natin dito. Okay, tapos yung sili.
Hindi naman to ganun kaanghang. Pero sa amin minsan, nilalagyan ko pa talaga ng red chili. Kasi sa bahay namin, gusto namin talagang sumasakit yung lalamunan mo sa sobrang anghang. At langka. Last is itong tamarind. Haluin lang natin. Ang tamarind naman, ang pampaasim, sa Bacolod, ang ginagamit na ng ingredient is batuan. Pero mahirap makahanap ng batuan sa Manila. So ang alternative natin is yung tamarind na powder. I-medium heat lang natin or low kasi malambot naman na ang karne. Ayun o, nahulog o. Ganun kalambot. Tenderism. Tsaka lumapot na yung sabaw, di ba? Yan. Ito na lang ka. At syempre, ang sabaw. Ay! Galaway na ako. Okay. At garnish natin. Yan. Ayos. Ito na ang Nanay's Namit Kansi. Excited ako. Asim! Approve! Tikman naman natin yung karne. Pag naliluto to ng nanay ko, it brings back her childhood memories. Tapos yung additional memories na rin namin na paglaki namin na talagang automatic na associate na sa kusina namin ng kansi. Tsaka ito yung matik na hinahanap ng mga kapatid ko kapag nagkikrave kami ng sabaw. Kasi with love, o diba? O, ito naman, Jong. Dahil yung ating prinsesa, walang bit-bit na recipe for us. Ako Alam mo, na! chika lang ang mabibit-bit. Parang wala akong ambag dito, no? Isang Cebuano delicacy talaga na sikat na sikat. Central Visayas? Central Cebu. Oo, Cebu. Pasil, to be Yes. specific. Very known itong dish na Sa to. city banda yun. Ang tawag nila dito ay linarang. Linarang. Linarang, nilarang, anong tawag sa inyo? Lara. Larang lang. Opo. Pag sabi ba nating larang, ano yung ibig sabihin nun? Sa amin, ang tawag dyan is sinampalukan. May kwento ako sa sinigang chef. Gusto mo marinig? Ano yan, ano yan? Oh. Kasi talaga, yung larang, hindi siya naging recipe ng family namin. So, nung pumunta ako sa Manila, syempre yung sister ko nandito, so alam niya yung sinigang. So nagluto siya ng sinigang sa bahay, nagluto siya. So pagtikim ko, matras ako. Parang ano to, wait lang, ba't panis? Pero I love sinigang Now, so ito basically is napag-aralan ko lang, they use whatever pampaasim na meron. Kadalasan to kamyas. Oo, kamyas. Yung ginagamit nilang pampaasim. So, since season ngayon ng sampalok at nagre-request ka na ipagtabi ka ng sampalok at Yes. papangasin niya daw mamaya sa asin, ayan, tatabi na kita. 5, okay na ma'am? Okay na po yun. Okay na. Thank you po, chef. Yan. Yung sa atin naman, pakukuluan natin siya. Oh! Kasi gusto natin ma-extract yung asim na meron siya. Ang maganda kasi with natural na pampaasim, hindi namamatay yung ibang lasa. Kagaya niyan, prutas ang sampalok. Opo. Kapag yan yung ginamit mo, pag habang umihigop ka, may mga iba pang maliliit kang lasa na natitikman versus yung ready na powder na sinigang Na isa lang. asim lang Asim talaga lang. yung meron siya, di ba? Isang very important characteristic ng linarang is, kagaya rin sa probinsya namin, gumagamit ng hugas bigas. Hugas-bigas. So, I see. So parang magbibigay ito ng texture na parang malapot-lapot na body doon sa ating broth mamaya, doon sa isda. Okay? So yan, pakukuluan natin to. This would take us around 30 to 45 minutes. And then after, pwede na nating isunod yung iba pa nating steps. Okay. Ayan na. Ten-ten-ten-ten! There you go! Yan o. Kaya naging brownish yung sabaw, no? Kasi nga sabi natin, gusto nating ma-extract yung asim niya, yung flavors niya. So, pipisitin natin yan. Asim yun. Grabe, no? Pwede palang hindi ka mag-shortcut sa pampaasim. This is- Pero maano talaga siya, Matrabaho talaga, oo. Opo. Pero yung lasa niya, Yun worth kasi, it naman. oo yun yung kapalit nung Yung extra kapalit ng step. effort. Yes. At ito yung isa sa mga tatak talaga ng linarang na dish is para siyang namumula-mula. Namumula-mula. Dahil sa Tomato. dami ng kamatis na ginagamit. Okay?
Tapos, syempre, kapag isda, mas maganda na meron tayong luya. Pantanggal ba ng lansa? Lalong-lalo na yung isdang gamit natin is big head carp. Lagay. Syempre, dapat meron ding sibuyas. Tingnan natin yan. Sarap din. Bawang din, syempre. Yung sa akin pag ganito. Charis. O pakitandaan, Food Explorers ha, pagbalik ni Jessica, dapat ganyan siya maghihiwa ng bawang. Then yung pampalasa natin, tausi, medyo maalat-alat yan. We will, of course, season this with fish sauce. At para lang mas malalim yung lasa, lagyan natin ng gata. Kamusta kayo sa anghang? Ako, maanghang ako na tao. Ay, alam na alam maanghang namin tao? yan. Oh. Maano ako, mahilig Maanghang ako sa kumain. maanghang. Oo. Ano maanghang na tao? Ano yun? Angry? Ano yan, dati kang Angry sinilihan? Hot daw si Jessica. Pwede. Ah. Hindi ko naisip yan, ikaw nakaisip. So, dito niya po na-proclaim na una yan sa farm to table. Ay. Oo, spicy. Oh, di na ako lamay diba ha? Spicy diba Bakit na naman ako. lamay? Yung natikman ko kasi sa Cebu na linarang, nilarang at larang, para siya talagang milky yung sabaw niya. Kasi kadalasan na isda na ginagamit doon is yung matatabang isda. Parrot fish, blowfish pa nga yung minsan na nakikita ko. So naghanap tayo ngayon ng parang makaka-mimic or makakakuha ng ganong texture. Okay. Kaya gumamit tayo ng imelda or big head carp. Big head. Yes, unahin natin yung ulo. So ito guys, more or less mga 15 to 20 minutes pa ito. Pasasarapin lang natin, pahihigupin lang natin yung sabaw na ginawa natin dun sa isda para pag hinigup natin ay talaga namang swabeng-swabe. This would actually give us enough time para papawis muna. Laro muna tayo guys. Oh, para balance. Para balance, oo. Tara, let's go. Let's go! Let's go, let's go. Bibirit na naman tayo ng isang fresh farm facts. This time, Celebrity Edition kasama ang ating kaibigan, Jessica. Chef, ano kaya yung best investment when it comes to kitchen tools? Kahit gaano pa yan kamahal or anything. Bilang kusinero, I think kung seseryosohin mo talaga yung craft ng pagkukusina, tama yung mentality na mag-i-invest ka na kahit mahal. Pero hindi ibig sabihin na mahal ang isang kagamitan, specifically kutsilyo, effective na. It's always best na kung makakabisita ka sa shop. Kasi ang importante kasi dyan yung comfort ng kamay mo Kamay, opo. Yung grip, yung papano, yung dating sa'yo. May mga brand din locally at saka may mga artisan din tayo na gumagawa ng mga kagamitan sa kusina na pwede nyo rin i-consider. Kagaya ng kutsilyong gamit natin dito sa Farm to Table, local yung gumawa niyan. Kung meron kayong katanungan or gusto kayong i-clarify or may mga bagay kayong gustong malaman pa, ibato nyo sa mga social media accounts namin yan at sasagutin natin yan dito sa Fresh Farm Facts. Eto na ang ating TikTok Tao! Let's go! Yan o, pumped up na yung ating mga food explorers na maglalaro. Dito sa Tic-Tac-Tao, we'll use the OG way of playing tic-tac-toe. Ang unang makabuo ng horizontal, vertical, or diagonal pattern ang makakapuntos. The team with the most points wins! At pakilala na natin sa ating Green Tinted 60s Mind team. Yan, nandito si Jong, Chef Drew, at saka kaibigan natin si Stanley. Sa ating Pink Cadillac naman, syempre, Jessica, si Ched, and Chef Zar. Pink, let's go! Ating malaking dice ang magdedetermine kung sino mauuna sa ating laro. Ganda ng ikot, ha? Alright. Pink, syempre mauuna si Jessica. Pili na kung saan ka, Jessica. Aba, tactical, ha? Very safe. Okay, next natin, si Jong. Huwag mo ayusin. Next Agay! natin, si Ched. Uy, nice, nice, nice. Susunod natin, si Stan. Sabaw to, sabaw. Okay. Next natin, Chef Zar. Uy, in fairness. Oh, Chef Drew, alam mo na kung saan ka.
Jong! Jong, tapusin mo na! Tama! Go lang! Okay. Alright. O, si Ched. Saan naman si Ched? Yes! O, si Stan. Oy! Chef Zar! Hey! Alright! 1-0. Next. Alright. Oh, Jessica. Dito ako. Okay. Para Jong? challenging. Okay. Next natin si Ched. Oh. Wow, okay. Nakita na natin yung pattern. Next natin, si Stan. Magkakahiyaan. Chef Zar, saan tayo? Maganda. O, si Chef Drew naman. Eto na! Ano ka ba? Maganda yung strategy ninyo. Next round. Kami pa din. Ayaw mo? Dito ako. Para may iba. Okay, si Jong naman. Ano kayang strategy ng green team ngayon? O, si Ched yung susunod. Oy. O, si Stan, saan mang diskarte mo? Okay. Ay, paano Magaling. O, si Zar. Eto na naman. O, ito. Dito na magpapatalo si Chef Drew. O, Jessica! Tapusin mo na! 3-0! Wala. Since napagod ang inyong isip sa inyong mga diskarte, I'm sure yung inyong tiyan naman ay nagutom. Tara na, ako nang bahala sa food trip natin. Let's go! Let's go! Isang haranang pangkusina ang atid natin dito sa Fresh Farm Facts. Kasama ang ating kaibigan, si Jong. Gusto ko kasi mag-business simula pa nung like food business. Okay. Kasi nung bata pa ako, sumasabay ako sa lola ko. Gumigising ako ng 4 a.m. So, ako yung Taga-bit-bit. Yes. So, minsan, sinasamahan ko siya sa pagbebenta. Ang question ko is, paano maging katulad mo? Yeah. Chef is essentially someone who can run the day-to-day operations ng kitchen. Yung pagluluto is always going to be a small part ng overall skill na dapat meron ka. So if you want to be a chef, having your own business, importante na pinag-aaralan mo din yung negosyo side. Dapat marunong ka mag-costing, marunong ka ng employee rotation or roster rotation, menu cycling. So I would start by dapat maging expert ka munang magluto. When you go around different positions sa kusina, it gives you a better understanding kung ano yung mas mapapadaling sistema, mas ano yung effective, ano yung mas efficient. At syempre, pag natapatan mo pa yan ng figures, financial projections, yung paano galaw ng merkado, then mas mataas yung chance na maging successful ka as a chef restaurateur. Inonote ko yan, Chef. Noted yan, sir. The feast is ready! Parang naaano ko ano yung unahin ko. Oh, ano ba unahin mo? Dito muna ako. Oh, attack tayo, attack! Sige, go na, Jong. Oh, kuha na kayo dyan. Okay na ako dito. So, Tingnan ngayon ko natin. matitikman. Ang Jong, version ni Jong. nakasalalay yung ano mo sa akin, Jong. Charis. Ano, oy. In fairness. In fairness na yun. Oo, pre, ha? Fairness, ha? Thank you. Hello, oo nga. Pwede ka na, be. Pwede ano? Magnegosyo. Magnegosyo. Di ba? Okay. Pwede, magkano yung pastil mo na ganyan?
25,000 para sa'yo. Ay, mahal naman. Grabe naman yung pastel na yan. I love this, larang. Titikman ko. I love it. Sinigang. Oh, so, love ko na ang sinigang. So, okay na ako. Sorry, seryoso, masarap yung pastel mo, ah. Oo nga. Thank you. Ang sarap din ito. Your Lola will be proud. Pero proud ka sa singing ko, chef. Ay, oo naman. Sa singing. In-insert yung sarili. And thank you so much, mga ka-Food Explorer, for having us here. Yes! Thank you so na-enjoy much for namin having us. itong food na to and lahat ng pinagagawa natin for today. Yes. Yes, thank you. Hello, Food Explorers! Abangan niyo po ako. Every Sundays po yan. Sa All Out Sundays, abangan niyo po yung segment namin, Super Voices. Kasama ko po dyan si Yes. Jong Madaliday. yes. And of course, if you wanna follow me and more updates from me, Jessica Villarubin on all my social media accounts. Maraming salamat po. Ako nga pala si Jong Medeliday and abangan niyo po ako sa All Out Sundays, Super Voices, and then every Sunday 7:15 p.m. sa The Clash stream.